Apollo Kibuloy ay isang kontrobersyal na pastor at leader ng Kingdom of Jesus Christ. Isang relihiyosong organisasyon na nakabase sa Davao City, Pilipinas. Narito ang ilang mga bagay na nagawa niya pagtatag ng Kingdom of Jesus Christ. Si Kibuloy ay kilala sa pagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, isang simbahan na may malaking bilang ng mga miyembro sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. Ang simbahan ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo, kabilang ang mga programa sa pangangalaga, sa kalusugan, edukasyon at pag-unlad ng komunidad. Pagiging isang kontrobersyal na figura, si Kibuloy ay naging kontrobersyal na figure dahil sa kanyang mga pag-aangking, kabilang ang pagiging anak ng Diyos at ang kanyang mga pampulitikang paninindigan. Siya ay naging malapit na kaalyado ni Pangulo Rodrigo Duterte at nagbigay ng suporta sa kanyang kampanya. Pagkakasangkot sa mga kontrobersiya, si Kibuloy ay nakasangkot sa iba't ibang mga kontrobersiya, kabilang ang mga akusasyon ng pang-aabuso sa mga miyembro ng kanyang simbahan, paggamit ng pondo ng simbahan para sa personal na pakinabang at pagiging sangkot sa mga iligal na aktibidad. Pagkakasangkot sa mga kaso, si Kibuloy ay nakaharap ng mga kaso sa Estados Unidos, kabilang ang mga kaso may kinalaman sa human trafficking at pag-aabuso sa mga bata. Ang mga kasong ito ay hindi pa napatunayan at siya ay naghihintay pa rin ng paglilitis. Sa kabila ng mga kontrobersiya, si Kibuloy ay nananatiling isang mag-impluensyang figure sa Pilipinas at ang kanyang simbahan ay patuloy na lumalaki. Pagiging isang kontrobersyal na figure, si Kibuloy ay naging kontrobersyal na figure dahil sa kanyang mga pag-aangking, kabilang ang pagiging anak ng Diyos at ang kanyang mga pampulitikang paninindigan. Siya ay naging malapit na kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte at nagbigay ng suporta sa kanyang kampanya. Pagkakasangkot sa mga kontrobersiya, si Kibuloy ay nakasangkot sa iba't ibang mga kontrobersiya. Si Apollo Kibuloy ay isang kontrobersyal na pastor at leader ng Kingdom of Jesus Christ, isang relihiyosong organisasyon na nakabase sa Davao City, Pilipinas. Narito ang ilang mga bagay na nagawa niya pagtatag ng Kingdom of Jesus Christ. Si Kibuloy ay kilala sa pagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, isang simbahan na may malaking bilang ng mga miyembro sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. Ang simbahan ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo, kabilang ang mga programa sa pangangalaga, sa kalusugan, edukasyon at pag-unlad ng komunidad. Pagiging isang kontrobersyal na figure, si Kibuloy ay naging kontrobersyal na figure dahil sa kanyang mga pag-aangking, kabilang ang pagiging anak ng Diyos at ang kanyang mga pampulitikang paninindigan. Siya ay naging malapit na kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte at nagbigay ng suporta sa kanyang kampanya. Pagkakasangkot sa mga kontrobersya, si Kibuloy ay nakasangkot sa iba't ibang mga kontrobersya, kabilang ang mga akusasyon ng pang-aabuso sa mga miyembro ng kanyang simbahan, paggamit ng pondo ng simbahan para sa personal na pakinabang at pagiging sangkot sa mga illegal na aktibidad. Pagkakasangkot sa mga kaso, si Kibuloy ay nakaharap ng mga kaso sa Estados Unidos, kabilang ang mga kasong may kinalaman sa human trafficking at pag-aabuso sa mga bata. Ang mga kasong ito ay hindi pa napatunayan at siya ay naghihintay pa rin ng paglilitis
Sa kabila ng mga kontrobersya, si Quiboloy ay nananatiling isang ma-influensyang figure sa Pilipinas, at ang kanyang simbahan ay patuloy na lumalaki. Ako may-ari ng kaluluwa nyo. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. 6 hours later. Pagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, Lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Oh, pasalamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo ako nagpa-stop ng lindol. Hindi ko sinabi to na walang witness, ha? May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na, stop! Stop ka agad. Sabi ni Sterlet, oo nga, no? Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napa-stop ko yung lindol na yon. Pero, hindi ko na nasasabihin ito dahil baka ito ay sasabihin yung pagyayabang. Hindi ko sana sasabihin, minention mo lang na ako ang dahilan Oh. Wow, mali ang interpretasyon mo. Magsisi ka. Ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Lahat ng budget, lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion, ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ng Pilipinas. Wow! Walang magnanakaw kahit 5 at walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Walang magnanakaw na katulad ng nakikita natin ngayon. Gusto kayo tumulong sa akin, you must be super honest when it comes to pera. Ganon. Yan ang totoo. Nakita niyo yan sa bansang Karian. Maraming mic ako sa akin sa bansang Karian ng mga ulupong dyan, pero financial, tanungin ninyo ang buong kingdom citizens. Grabe! Umaapaw! Wala nang maupuan sa sobrang dami ng mga tao dito sa Inaris Sports Arena, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Number 53, Pastor Apollo C. Quiboloy.